Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, Ami from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong year 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to, hindi mo to personal reading, kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, tingnan natin yung energy mo. Nangyari or mangyari pa lang. User or intuition, lawakan yung iniisipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ha. Nasa iyo pa rin ang desisyon na to. Gawin yung guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas para magkaroon kayo ng idea kung ano mga bagay na pwede nyong maging alert kayo, mga bagong need to change, mga bagay na. Pero kung gusto niyo na positive lang, hindi itong channel na to para sa'yo. Energy ni Capricorn. Year 2026. Uy. Your energy. Energy niya. Okay. Energy mo this 2026. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga pagsasaayos ka na gagawin this time. Yan, may mga pwedeng magbibigay ka ng suporta, pwede magbibigay ka ng advice, or nahandoon yung sitwasyon na may mga bagay ka na itar-transform. Ganyan, sa iba sa inyo, no? Energy mo rin, may mga itatama ka raw eh, or pwedeng may mga thinking about something. Mas more mo kasing gagamitin this time yung intellect mo by this year 2026. Sa nakikita ko sa dito, sa iba sa inyo is mas magiging kayo, communicative. Yan, mas siguro may mga magiging very communicative by this year 2026 sa nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay ka na aalamin, ipupursige, at saka pipilitin, parang ganun. Parang you want to keep to fight for something. Kasi alam mo sa sarili mo na this is the right, ito yung tama, ito yung dapat. Nandun ka sa point na yon, no? Kaya ang nakikita ko rin sa yung energy is nandun ka sa point na you try to make it balance. Magiging very balanced ka by this year 2026 sa mga kausap mo. Kumbaga wala kang papanigan. Nandun ka sa point. Kumbaga halimbawa may nag-aaway. Wala kang kakampihan sa kanila. Nasa gitna ka. Para nga hanapan mo na sino ba yung tama, ano ba yung pinanggagalingan, ano ba yung ganito. Nandun ka sa point na yun. Parang you will become a leader with something, no? Yeah, may mga bagay ka na want to be perfect or iaayusin or tatama, ganun. Parang you want to see the fact of the situation. Nandun ka sa point na yun. Magiging ka lang, balanse. This time. Ano ang iyong work? When it comes sa work, ito yung mga activity involving physical effort, task, or mga assignment, project, duties, commission, function, yung mga i-go mo, o i-run mo, yung mga operate or perform. Tingnan natin na iyong work, Capricorn in work. Dito rin sa nakikita ko dito, may mga puprotektahan. Parang either poprotektahan mo yung sarili mo or poprotektahan mo yung mga mahal mo sa buhay. Nandun ka sa point na yun. Parang basta para sa'yo, palaging iisipin mo yung tama dan sa mali. Nandun ka sa point. May mga principle, ganun. Gagamitin mo ngayon yung iyong wisdom and intellect. Anong work? Work. Capricorn, need to work or work? Uy, ano to? Tama Eight of Coins. Capricorn, work. Ano yung Seven of Swords po? Aba, puro sword
The coin. Okay, when it comes sa work mo, sa nakikita ko sa'yo dito, tamo, puro ka, coin. Ano ka ba? Para kang magiging secret agent ka ba? Sabi ka. Siguro pagdating sa 2026 yung mga i-work mo, sa nakikita ko sa'yo dito, siguro you try to work it hard when it comes to yourself, ganyan, sa iba sa inyo. Mas more mo pupukusan siguro yung sarili mo, to work it out, to improve, to develop, na dun ka sa point. May mga bagay ka rin na this time is 2026, may mga i-work it hard ka na situation. May mga nakikita ko na i-work mo. Siguro may mga aralin ka, pag-aaralan, pwedeng ganun. Para may mga creativity ka na gagawin to growth, pwedeng ganun. May mga i-forward ka na mga plano, ganyan sa nakikita ko sa'yo dito. And then, i-work mo kasi mas more ka magpo-focus sa yung dreams mo sa buhay mo. Nandun ka sa point na yon. May mga mamasterin ka raw. Pwedeng may mga talent ka na i-workout, o kaya may mga ambition ka na i-workout, may mga i-develop, may mga skill development, nandun yung determination mo to achieve something into your life, ganyan, sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, magkakaroon din, yun mga i-workout mo, mga creativity. It's more on creativity ang nakikita ko na gagawin mo this time. Mga collab, partnership, dealing, and parang, ano ba to? Planning. Yan. Magbibigay ka ng community effort. Pwedeng sa trabaho mo, pwede sa kasama mo sa trabaho, ganyan. Actually, dito sa sitwasyon na to, nandito ka sa point na magkakaroon ka ng mga, magiging very strategically person ka by the year 2026. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siguro, handin yung sitwasyon na para magiging mapagmatsyag ka, pwedeng ganun, sa mga nasa paligid mo, sa mga kasamahan mo sa trabaho, na dun ka sa point na yun, yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga, para may mga pagmamasdan ka na alamin. Yun ang nakikita ko sa'yo by this year 2026. Alamin o aralin, parang ganun. May mga pupukusan ka. Ganyan. Pwedeng pupukusan mo yung sarili mo or mas more ka mag-focus sa trabaho mo o sa mga want to work it hard. Tingnan natin ang iyong career. Tandaan mo, ang career is your occupation. Pwede yung trabaho mo, yung ano yung mga profession mo ngayon, vocation, yung calling, no? Nung calling. Or yung mga employment job, naka-line up sa'yo yung position mo or yung walk of life. Pwedeng ganun. Tingnan natin your career. Kamusta po ang career ni Capricorn? Ano po to, universe? When it comes sa career niya. Okay. Okay, kung meron ka na talagang career ngayon at may mga tinatahak ka na work or job or profession, something, ganyan, sa nakita ko sa'yo dito, sinasabi dito na, okay, sinasabi dito, kasi iba dito, wala naman, hindi ko naman nakikita na balak nyo umalis sa profession nyo or sa career nyo this time, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Kahit na alam mo na mahirap, no? Ganon, na medyo may hirap ako nakikita sa'yo, parang magpupursige at maninindigan ka doon. When it comes sa career mo, mas magiging busy ka by the year 2026, may struggle sa iba, pwedeng sa iba sa inyo is busy kayo, or mas more kayo magiging busy to reveal or to structure or to focus sa mga career nyo this year, no? Sa 2026 na nakikita ko sa'yo dito. Makakaramdam ka nga ng pagod totally, no? Dito sa nakikita ko. Pero, ang nakikita ko sa'yo dito is, may mga pagsubok na darating sa'yo
na pwede mo naman daw na malakpasan, no? Sa career o sa mga tinatahak mo this time. Pero ang nakikita ko sa'yo, sa mga unang buwan, until half, siguro sa mga kalagitnaan, is ang nakikita ko sa'yo, magiging okay naman siya sa'yo. Kumbaga, yung mga hardship na pagdadaanan mo, pwedeng malakpasan mo na siya dito. Magkakaroon ka ng pagja-juggling actually, no? Yung iba dito, siguro you're thinking about na umalis na sa trabaho, kung ayaw mo na doon, dito sa iba, gano'n. Nandun ka sa point na yon, o maaaring matagal ka na nagbabalak. Pero ang sabi dito is, you need to finish kung ano yung meron ka sa ngayon. Yun ang sinasabi dito. Kasi baka mas more kang mahirapan sa susunod na work mo if ever, ang nakikita ko dito Pero try nyo pa rin. Why not, 'di ba? Kung ano yung career na gusto mong tahakin. Pero yung iba sa inyo is ganun ang nakikita ko. Siguro hindi muna sa mga unang buwan. Siguro sa mga by the half of the year pwede. Or mga 5th to 6th pwedeng ganun. Ako nakikita sa'yo. Pwede ka mag-try. No? Pero sa mga unang siguro hindi pa siya good no? Kasi magiging mas more on frustration ang mangyayari sa'yo pag lumipat ka ng trabaho dito. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pagdating sa career, ang nakikita ko kasi sa'yo, pwede ka kasi sa sa Pentacle? Pentacle. Tingnan ko nga. Universe, pwedeng explain mo sa akin to. Kukuhanin ko Kasi medyo hindi clarity ito Kasi ibig sabihin, hindi ka daw pwede sa mga, pwedeng iba sa inyo is hindi kayo pwede sa mga mabibigat na bagay. Yun ang sinasabi dito. Anong color pwede sa kanya? Capricorn. Ano? Okay, it's more on siya. Okay, pagdating sa iyong career. Pagdating sa career mo, alam mo pwede ka sa sa mga counseling, sa mga social work, charity, ganyan. Pwede ka doon sa mga para mga center and service, pwede ka daw sa ganun no? Sa nakikita ko dito. And then also, yung iba dito sa mga welfare, ganyan. Mga pag-take good care na mga animals o kaya mga bata. Yan, pwede. Yung mga basta child care, animal welfare, pwede ganyan, mga services. Sa iba sa inyo is pwede kayo sa mga mga pagta-tarot reading, ganyan. Baka iba sa inyo tarot reader na talaga. O kaya yung mga event planning, pagmamanage, pwede kayo doon. O kaya teacher, pwede. Yung mga environment situation, pwede kayo doon. Yun ang nakikita ko. Basta it's more on leadership and management. Parang ganun ang nakikita ko kasi dito no? Mga medicine field, pwede kayo doon. Yan. Pero kung alam mo kung tutuusin sa inyo mga Capricorn, kasi we have the world, ibig sabihin, magsasucess kayo sa ibang bansa. Or, nahandun yung point na pwede kayo sa kahit na anong profession. Or pwede kayo sa kahit na anong career. Yan ang nakikita ko sa inyo. Kasi kaya nyo siyang matapos until the end to success. Yun ang nakikita ko sa iba Tingnan natin ang iyong business. Business na ba ako? Career, tama, business. So, siyempre, may listahan si ate. Alam mo naman si ate makalimutin. Kamusta? If you have a business, work, business man yan, or nagbabalak, no? Tingnan natin. Kamusta? Capricorn in business. Ay, ano ba yung baliktad? Ano ba yan, ate? When it comes sa business, basta business yung mga
pinupuntirya mo, yung mga naka-line up sa'yo, yung kung ano ng level ng business mo, yung mga point, yung site, focus plan, or yung mga viewing mo pagdating sa business, yung mga naiisip mo, yung intention mo, o yung creation, or yung purpose mo sa buhay. Tingnan pa rin natin to ha, yung iyong business. Kamusta po sa business si ano? The Four of Cups and the Moon. Okay na, yung pwede ka, kung may business ka, malaki man o maliit yan, or handun ka sa trabaho mo na. When it comes sa trabaho mo, nandito ka sa sitwasyon mo na kahit na nagkakaroon ng mga emotional situation into your trabaho, sa nakikita ko, pero nandun ka pa rin sa, you're still standing. No, mas magiging para mas magiging challenger ka this time when it comes to sa trabaho mo, ganun. May mga bagay na, siguro may mga new task ka na gagawin by the year 2026 sa trabaho mo. Yun ang nakikita ko dito. And then, kung may business naman kayo, talagang totally business, kasi iba hindi naman lahat may business, iba. So, may mga business naman, dito sa business mo is, kailangan mo daw sumubok ng mga bago dito. Yan. Mag-try ka lang daw na mag-try. Kumbaga, may offer na darating sa'yo. Ewan ko lang kung mapapansin mo siya, pero there's an offering of a new opportunity or new idea ako na nakikita na pwede iyon na ikalago mo sa business. Pwedeng gano'n sa nakikita ko sa ito. Maaring magkakaroon ng may tao na makikipag-usap sa'yo na related to your business. Yun ang nakikita ko sa dito Dito. Sa business mo. Ibig sabihin, yung tao na yon or your idea is makakatulong, kapag ipinurso mo na yun, is makakatulong yon to develop more yung business mo. Yung business mo, kasi ito ka rin, yung business mo. Yun yung sinasabi dito. Ibig sabihin, within the mga at the third, parang 3 months, parang ganun. Ako nakikita, basta kung ano yung idea mo, pag ginawa mo yun at pinurso mo yun at inaksyonan mo yung idea or your project na yun, maghintay ka lang daw ng months, it will be success. Or maybe 3 years, pwedeng ka na, you will be success. Yun ang nakikita ko dito. Sa'yo. Kung kayo is gusto niyo talaga ng business, kung gusto niyo ng business dito, ang nakikita ko kasi sa'yo, Capricorn, when it comes to your business, kasi this the moon, the ones, sa business mo, pwede ka sa sailing dito. Pwede ka sa sailing na mga bagay. Hindi ko alam in what way pero pwede mga sailing antique, or pwedeng, siguro magaling ka to communicate, siguro handun yung sa point na yun, or basta magbenta-benta ka, ganyan. Pwede ka sa mga collectors, pwede ka rin sa mga marketing or marketing catering no? Mga antique situation selling, mga historical replicas, pwede yon. Mga custom made, pwede ka doon. IT managing complex kasi matalino ka, pwede ka doon, no? And then also, pwede ka rin sa pwede ka rin sa part na, ano ba yun, para mga massage, ganyan. Kasi, you have a power to heal something. Pwede yung mga heal ng shoulder, neck, knees, may mga sakit-sakit. Yan, magaling ka sa healthcare or you have an ability. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, when it comes sa commercial construction, siguro nahandun yung point na pwede ka sa mga supplying hardware, ganyan, doors, building material, mga custom fabrication. Pwede ka dun sa point na yon. Mas kaya, pwede rin mga performer, ganyan. So, nakikita ko dito. Yun ang mga pwede raw sa'yo. Pero nasa sa'yo pa rin yun. Yung lang naman, yung mga na pwedeng possibility na pwede sa'yo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pero yung iba sa inyo kasi, parang sinasabi dito, kung gusto nyo talaga ng business, mag-save daw muna kayo ng money. Nalagot na. Diba? Yan. You need to save money sa nakita ko dito.
Yung mga custom made, di ba yun yung mga ano, basta yung mga custom made, yung mga, ay basta alam nyo na yun, i-research nyo kung ano yung custom made na yan. Teka lang, hindi ko alam. Tingnan natin ang iyong, saan na ba ako? Money. Kamusta po yung money ni ano? Capricorn year 2026. Your money. Yung money. Ay, devil! Galileo. Wait comes sa money mo. Mag-ingat ka sa money mo, ha? Mag-ingat ka sa money mo kasi may mga tao or may tao ako na nakikita sa iyo na magiging disloyal sa iyo pagdating sa money. Pwede kang maloko. Yun na lang pagkaingatan mo. Ate, magsasucess ba ako sa money? As long as you are more on focusing to yourself. Pero dito, kasi pwede ka magkaroon ng depression sa money. Or pwede kasi na maloko ka no? Basta umiwas ka lang talaga. Umiwas ka talaga. Yun ang palagi mong iisipin, palagi ka magtatrust sa intuition mo. Kasi pwede ka daw dumating dito na hindi ka magtrust sa intuition mo. Either pwedeng may mangutang sa'yo, ma-scam ka, maloko ka, madaya ka, maninglang ka. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Mag-ingat ka. Kasi ayan si Devil, Diba? Pwede halimbawa, yung mga kasamaan mo sa trabaho, kapamilya mo, kung ano man yan, pwedeng maloko ka nila, or dayain ka nila, or gunggungin ka nila, diba? Yan ang pagdating sa pera mo. Kung tutuusin nga, magiging okay naman yung pera mo, o Ten of Pentacles. So, yun nga lang, may mga distraction na darating sa'yo pagdating sa pera. Pwede halimbawa, yung boss mo, di ba? Kumbaga handun pa rin yung point, hindi pa rin siya magbabago, hindi ka pa rin niya tataasan ng sahod, mga ganun sitwasyon. Kasi it's more on stuck and stagnant yun. So, nakikita ko sa'yo dito. Kaya ngayon pala mag-save ka na ng money. If you want a business, your own business, pwede ka. Tingnan natin ang iyong health. Tanda mo, health card ito, magpa-check up kayo. No, hindi ako doktor. Magpa-check up pa rin kayo, ikaw or to your family. Kamusta po ang health ni Capricorn? Mas maganda pa rin doktor ang titingin sa inyo. Okay. Okay, when it comes to your health, ang nakikita ko sa'yo dito, related kasi ito sa mahal sa buhay yung iba. No? Yung iba sa inyo, di ba, may family. Related ito sa, kasi nakita ko na siya kanina. Hindi, naaninag ko na siya in my intuition. Related siya sa family mo. Pwede siyang kumunik sa family mo or pwede rin siya sa'yo, ha? When it comes sa health, pag-ingat na lang kayo sa health. Siguro sa'yo, pagod, ganyan. It's more on painful. Siguro may mga mananakit lang sa'yo. Yan, mananakit yung mga kalamnan mo, buto-buto mo, ganyan, mga joint mo, ganyan. May mga masakit na mararamdaman ka sa'yo. Yun, ang nakikita ko sa'yo when it comes to your health. At saka, ingat ka rin sa sa mga sipon-sipon, ganyan. So, when it comes to your related to your throat, ganyan, ang nakikita ko sa'yo dito, no? Yan, ingat ka. Mga sipon, ubo, throat, garalgal, mga ganyan. Sa iba sa inyo, ikaw or to your family, yun ang nakita ko. Pwede rin siya sa dugo, sa iba sa inyo. Baka you are high blood, low blood, or may mga diabetes kayo, mga ganyan. Sa nakikita ko sa iba. Sa iba sa inyo, malalakpasan mo naman siya actually, sa nakita ko dito. Kung may magkakaroon naman daw ng recovery din kahit papaano. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, dito sa nakikita ko dito, kung sa health issue ito, ibig sabihin, may mga pabalik-balik na mararamdaman. Pwede mga pabalik-balik na sakit, ganyan. Maaaring sakit mo dati, magiging sakit mo uli. Pabalik-balik na sakit ang nakikita ko dito, or merong kang tutulungan na tao related sa kanyang sakit. Pwedeng ganun. Or may hihingi sa'yo ng tulong.
Tingnan natin ang iyong coming. Anong coming? Nagpa-check up pa rin kayo, ha? Anong coming? Parating? Uy! Diyos me, Mariman, hindi na ako nagkamali. Kasi panggit lang natin, eh. Sabay ka natin, yan. Coming! Okay. Naku po, there's a struggle na darating sa buhay mo. Magsa-struggle ka. Ate, saan ako magsa-struggle? Pwede kasi siya sa pera, sa trabaho. Yun na nakikita ko dito. May mga struggle situation, may mga unexpected, a blow-up emotion na parating sa'yo this year, no? Pwede rin ito sa pwede may mga conflict, pwedeng ganun. May mga taong hindi ka magugustuhan talaga, natural na kasi yun, eh, no? Yung mga taong nasa paligid mo na pwedeng mainis sa'yo, yan. May mga kakaroon kayo ng mga depensahan, ganyan. May mga lungkot, yun ang parating sa'yo. May mga tears, conflict, malaki man o maliit yan. Sa nakikita ko dito, there's a hardship situation ako na nakikita sa'yo. Yan. May mga sadness na parating sa'yo. Or pwede rin siya sa you feeling hopeless with something. O kaya, andun yung mga emotional pain, mga intense disappointment. Pwedeng ganun. Pwede rin na ang parating sa'yo is may mga something loss. Ako nakikita sa'yo dito. Yan. Kung ano man loss of money, loss of hope, loss of trust, loss of someone, loss of pet, loss of kung ano mang loss. Yeah, may mga loss ako na nakikita sa iyo. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa dito is busy kasi yung iba dito, no? Ay, shame. Devil na naman. Mag-ingat ka talaga sa pera mo. May tao na someone's working against you. Bad. Pwede ikaw rin ito. Or someone. Kumbaga may tao dito na nagpaplano sa'yo ng masama. Pwede rin ito sa pang-aabuso, scam, or mga, naku, hindi nga maganda. Basta mag-ingat ka. Mag-ingat ka lang palagi. Kung may mga bagay na dapat mong iwasan, iwasan mo. And then also may coming home, ibig sabihin may babalik. No? Ibig sabihin, either merong kapamilya na uuwi o babalik, parang ganun. May coming home kasi ako nakikita. Pwedeng ikaw uuwi ka na Pilipinas, uwi ka na probinsya, uwi ka na kapitbaryo. Or someone is may pabalik, papunta sa'yo. Pwedeng ganun. And doon yung mga parating may mga getting together, celebration. Siyempre kasi kasama na rin din yung birthday mo, di ba? Yan, celebration, happiness, fun, enjoyment, parties, events, surprise parties, pwede mga gano'n, reunion, yan, family unity is coming. Ako nakikita sa iyo, mga excitement, gift also is coming, yan, may mga gift. By the half of the year, ang nakikita ko, there's a victory and success happen into your life. May mga bagong aaralin ka ata o aalamin. May mga pursuing situation ako na nakikita sa iyo. May mga i-move forward ka raw dito. Ibig sabihin, yung magiging very confident ka this time. Sa mga first talaga na yung iba hindi maganda. Tingnan natin ang you need to be aware. Aware. Capricorn, aware. Need to be aware. Mag-ingat ka sa mga backbiter, Ay, ganun na rin yun. Sinabi ko na kanina. O, diba? Ang bait ko na. Hindi na ako nagsasalita ng may mga mamamatay. Dati, yung salbahe ko, direct to the point, Diyan ako nababash, no? Pag sinasabi ko talaga yun, trulalay. Ginagawa ko na nga, mabait, Sabay ganyan, Naalala ko, yung mga, last year, sabi niya, may nagsabi sa akin na,
Eh di sana ikaw na lang yung mamatay. Hala, sabi ko, binasa ko lang naman yung nakita ko. Apektado? Hello? Baka kayo ibas nyo ako ha, nagiging mabait na nga ako sa inyo eh. Iniiwasan ko na nga ang lahat eh. Sabay ka rin eh. Bahala na kayo mag-discover. Parang na-disappoint eh. Hindi. Okay, you need to be aware. Maging aware ka sa sarili mo. Ganyan. Kumbaga, pahalagahan, mahalin, alagaan mo yung sarili mo. No, by the year of 2026, no, sa nakikita ko dito. Tsaka maging aware ka na, huwag ka pabigla-bigla. Kasi yung magiging pabigla-bigla mo, yung magiging impulsive decision making or any situation of being impulsive, pabigla-bigla sitwasyon mo, pwede na iyon is ikapahamak mo. No, yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yan, kailangan mo mag-trust to your intuition to make a decisions right, be patient to make a choices. No, yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siyempre, mag-ingat ka rin. Pag-ingatan mo rin yung mga mahalaga na meron sa'yo. So, nakikita ko sa'yo dito, no? Yun. Halimbawa, ano ba meron ka? Magulang mo, kapatid mo, karelasyon mo, yan. Yung, relationship sa kanila. Yan. Relationship kung saan yan, sa kaibigan mo, kasama sa trabaho, yan. You need to be maging aware ka dyan, ha, sa nakikita ko dito sa'yo. Kasi pwede, pwede kasi siyang mawasak na hindi mo inaasahan na bigla na lang na, oh my God, parang hindi ko napansin na ganun na pala, di ba? You need to be aware of that sa nakikita ko sa iyo dito. And maging aware ka rin daw sa pera mo, ganyan. Gawin mo daw yung lahat, no, para gawin yung mga bagong pagsubok or mga bagong gagawin to achieve to your life. Maging aware ka sa trabaho mo, Yun, outcome, tingnan natin. Maging aware ka daw in something foundation. Pwedeng family, trabaho, relation. Basta something foundation. Ingat, maging aware ka doon. Ingat ka na lang. Anong outcome ni Capricorn 2026? May mga bahay, building, yan. Aware ka dyan. No, kasi pwedeng may mga maganap o mangyari na something calamity, yan, pwede yan, mga crisis, mga distraction, pwede may mga collapse, ganyan, may mga disaster happen. Well, sa Pilipinas kasi ganun no? May mga magaganap talaga. Outcome. Anong outcome? Ano po to? The Wheel of Fortune, no? Okay, ang outcome mo, the year 2026, ang outcome mo kasi is na nandito ka sa sitwasyon mo na bagong simula. May mga bagong simula na magaganap sa buhay mo. Pwede magkakaroon ka ng mga bagong interest with something, mga bagong pagsubok, mga bagong susubukan, magkakaroon ka ng mga bagong strategy, mga bagong opportunity man sa iba yan, mga bagong plano, and mga bagong pananaw sa kinabukasan. Outcome sa'yo is, maganda naman siya dito, As in, kasi there's a receiving situation. Ako na nakikita sa'yo, ibig sabihin magkakaroon ng mga, opportunity na magiging maganda siya. Kasi andito rin si Wheel of Fortune dito. Kumbaga, may mga problema na magtatapos. Yan, may mga responsibilidad or may mga naumpisahan na pwedeng matapos. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. O, di ba? 10 of coin. Kaya magiging maganda yung outcome mo kasi makakalaya ka sa isang sitwasyon mo na naging mahirap. Kumbaga, also the material success, prosperity, wealth, good foundation is coming din. Basta yung maging aware ka lang dito magaganap to. Mga good foundation din. And then also, sa nakikita ko sa'yo dito is
magkakaroon ka ng resetting this time. Yan. Also, enlightenment to, no? Enlightenment to do something new. Andun ka sa point na gagawa ka, mag-a-action ka, ganyan. Parang, hoping wag ka lang mag-go to the flow, ha? Parang iba dito, para mag-go to the flow. Kayo bahala na. Wag naman, magkaroon ka ng mga bagong plano. You need to use your wisdom din, or karunungan, sa mga bagong uumpisahan o gusto mong gawin sa buhay mo. You need to reset, no? Ako nakikita sa iyo dito. And live of faith. Magiging maganda naman yung outcome dito kasi may mga bagong offering na magaganap sa iyo dito. Magiging very imaginative ka nga actually dito, Also thinking about innovation na magaganap sa iyo. May mga bagay ka na magkakaroon na pag-i-innovate or mga ganyan. Also, napaka-dreamer mo, no? Yan, dreamer, magkakaroon ka ng mga bagong, magiging curious ka into a new situation, mga ganon. Sa nakita ko dito, mga creative, ganyan, sa iba sa inyo. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo, you will be success dito sa nakita ko. Magpupursige ka daw at baka magtsatsaga ka. 9 and 9 and the 10 of cups. Ibig sabihin, happiness din, the 10 and the 10, the completion, happen into your life. Arigato namaste, God bless.